Guys, I have a question. Ano ang famous volcano sa Pilipinas na matatagpuan sa Albay, Bicol? Oh, bilis. Oh, sige, Rap. Oh, Sige, Rap. Mount na yun, Kuya Chris. Ang galing. Wow! Tama! Ang galing mo dun, Rafa. Alam niyo ba na bukod sa mga bulkan na nakikita natin above ground o sa ibabaw ng lupa, meron din mga bulkan na nasa ilalim ng tubig? So, ang mga kailangan natin para sa ating underwater volcano experiment, dry ice, food coloring, isang aquarium na may laman tubig, and itong, syempre, mini volcano. Okay, kasi underwater volcano nga. Okay, so meron din tayong safety gear kasi may dry ice tayong gagamitin. So first step, Rap, dry ice. Lagyan ng dry ice ang volcano. Beauty first, mga believers! Thank you. O, yung maliliit lang. Liliit, ayan. Para mas marami, mas maganda ang effect. Next, food coloring. Bubuksan ko para sa'yo. And then, lagyan mo ng mga kalahating bote. Oo. So yan yung magiging lava natin o yung Parang magma. strawberry. Umuusok na siya. Ayun Okay, na. maganda na. Umusok na siya. Okay, next is, Ayan na. ilalagay ko na dito. Dahan-dahan. Hindi siya mag-flip. Ayun. Wow! Oh my God! Ang Ano yung red? cool! Saan yung red? Galing! Lumalabas na ba ang ating magma? Oh, ayun Yun na! na! Nasaan siya? Ayun o. Ang galing! Ang ganda! Cool! Ano masasabi niyo, guys? I believe! Ang dry ice ay pinatigas na carbon dioxide gas. Hindi ito tulad ng ordinary ice na gawa sa tubig. Sa ating experiment, mas malamig ang temperature ng dry ice kaysa sa tubig. Kaya nang mag-contact ang tubig at dry ice sa loob ng bulkan, nagkaroon ng reaction na kung tawagin ay sublimation. Ito yung pag-change ng dry ice from solid state to its gas state. And dahil sa biglang paglamig ng tubig dahil sa carbon dioxide gas, nagkaroon tuloy ng water vapors at water droplets na gumagawa ng mala smoke effect sa ating underwater volcano. I believe!